Noong security, noong mga informant, Okay. yung napatay. Kasi kung totoong hindi natin alam kung ano yung circumstansya kung bakit namatay yung informant na yon. Nakalagay kasi doon sa mismong joint circular 2015 nung paggamit ng confidential funds na kailangan maipaliwanag nila o maipakita talaga nila na halimbawa yung pangalang Mary Grace Piatos na totoo talaga. No? At yung security niya ay talagang talagang i-secure talaga. So, hindi ganoon hindi ganoon yung nangyayari Tapos paulit-ulit yung pangalan. Halimbawa, ito nga nakakatawa. Yung isang informant nung umaga binayaran ng 50,000. Nung hapon the same day, nung hapon, binayaran ng 100,000. May ganyan na isang informant lang. So ano pagkakaiba nung in-inform niya ng umaga o sa hapon? So bakit magkaiba? So yung may mga ganong anomalya. Yung rental, biro mo, 16 million na rental in just 11 days. No? Saan to? Anong safe houses ito na 16 million in 11 days. So yung ganun yung mga nakakatuwang at ito pa, yung katulad nung halimbawa yung mga training ng AFP, inuutos ni Sara Duterte through Michael Poa na gamitin yon para justify yung mga ginagawang yung ginamit sa DepEd. So, yun ang daming talaga, ang daming anomalya na dapat ipaliwanag yon kasi malabo talaga. So, yun yung Meron akong Openly, sinabi ko, I respect the position of the Makabayan Bloc and they are being consistent. Okay sa akin yan, respetado ko yung posisyon na yan. During the filing nung kay BBM, tumatawag ako sa kanila. Ano ba nangyari? Hindi daw tinanggap, nagko-coordinate ako. Para malaman namin kung ano yung gagawin namin. Pero ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayong administration, finailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video Okay. Pero kasi, di ba, ang linaw. Political para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi. Hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso, binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo lang corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag dumaan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makapagsilbi pa ng tama sa amin? Diba? Ito ba may gagawa pa sa amin? So nakita mo itong isang murder. Talagang pumatay. Bilyon, trilyon ang ninakaw. Itong isa, sinabi niya, oy, teka lang. Mali yung ipinasa mong papel. Ayusin mo yan kasi kung hindi, illegal yan. Ganun yung nagiging diferensya dito Hindi pa siya, in fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA. Pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. But of course, naging proseso kay ERAP nun, di ba? Ang sabi namin, uy, teka lang, may naging problema ka sa tobacco funds, yung tobacco excise tax. O, meron kang tumatanggap ka ng pera sa Muslim funds. I-final namin yun at that time.
And sinabi namin, ito yung nagiging problema natin. And why did we file that? Kasi kasama doon si Governor Chavit na siya mismo privy and personally, with personal knowledge, ako ang kumuha ng pera at diniliver ko. Yun yung naging kaso noon. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan. Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Diba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kintulak nila tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportahan ko yung dalawa. Ano yung unang violate? Yung pagiging pagkakaisa. Away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then, she was in Congress, kami ni Kong Franz, nitong kailan lang, pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti nga, Makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Thank you. Point out ko yung administration and their people in Congress. Kasi Makabayan naman, kahit naman nung magkakasama kami, di ba? Pag may question sa OBP, sa DND, they will question it. Kumbaga, let the Makabayan will do yung kanilang principled stand on the issue. So, okay sa akin yan. Ang sinasabi ko, yung administration and the House and yung mga tao nila sa loob ng Kongreso. For example, nung nagtanong ng intelligence funds kay Vice President, nung hindi pa magkaaway, tuloy naman eh. Wala namang problema eh. Di ba? Baka ba yun would continue their questioning? Okay yan. Pero nung naging kaaway na, ayun, sumakay na. Yun ang pinapoint out ko. So, dito, alam ng administration na even the Commission on Audit, na in the process of liquidation, may ginagawa pa sila dyan sa COA. And it's happening in other departments. Di ba? May ganun sila. Pero, nakita nila, sumabay na rin sila sa panawagan. And I'm sure itutulak nila yan, yung ganito. So, let me just make a distinction na yung Makabayan and the administration about it. Replisa, ang impeachment naman is really a political process. It is yes, it is legal, but it is also political. Meaning to say, political forces get to choose kung sino ang tatanggalin at ma-impeach. At numbers game yan. Naririnig natin yung word na numbers game yan eh. If you have the numbers, then magkakaroon nga ng impeachment. If you don't have the numbers, ay walang impeachment. And that's perfectly fine under the Constitution because precisely, impeachment is a political process. Anong masasabi mo dyan? Well, okay, Attorney Locke, again, pag nagsalita ako, it's not, it does not refer to the actions of the Makamayan Bloc. No? Let me just clarify that kasi baka nami-mix na pag nagsalita ako, it's pointing to them. No, as I've said, consistent sila. Okay sa akin yan. Pagdating mo dun sa political, malinaw sa akin, kung hindi ka kalaban si Inday Sara Duterte, hindi mangyayari to. Hindi mangyayari yung pagbusisi ng Office of the Vice President Funds, hindi papayagan niya ng Committee on Budget, ng Budget Deliberations, hindi papayagan niyang busisiin. In fact, confidential funds yan eh. Talagang hindi na pubusisi yan. Ang pwedeng gawin ng COA dyan is to make an order kung ano yung papwede, ano yung papayagan. And naalala ko, wala pang 10 taon nakaraan. Diyan sa Quezon City, di ba yung naggaran silang confidential funds, nagpapamerienda. And you're talking of a local government, no, na mas malaki pa nga yung pondong ginagamit relative to the budget of Inday Sara Duterte. So sa akin, very political talaga yung nangyayari.
Ito na lang isang kwento dun sa nangyari sa flood control scandal. Si Henry Alcantara, yung kanyang inamin na pondong pumunta sa kanya sa flood control, 30 billion pesos. Pag tiningnan mo yung 10% doon, na tingin ko mas malaki pa yung kita niya dahil ghost project naman yon, 4 billion pesos. Yung kanya lang as DE. Kung kanino pa siya nag-deliver kay Bernardo, kung sino pa mga politiko, hindi ko na alam yon. 4 billion pesos. Ang sinoli niyang pera, 300 million pesos. Ang nasoli niya na is 181. Ang commitment niya is 300 million pesos. So parang babalik ako doon sa punto na ito yung problema natin. Ito yung ating kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit tayo nakatutok sa isang problema na may proseso pang sarili yan? Di ba? Meron pa yan eh. May COA may appeal, may MR sila, pupunta pa yan sa korte, pero walang problema. Ang punto ko, Kongreso, bakit kayo parang bulag tayo? Isang distrito, isang DE, 4 na bilyon, 594, hindi nyo inimbestigahan. Ano mga proyekto ang nawala dito sa nangyayaring diversion na sinasabi, yung binanggit ng Makabayan Block na yung unallocated funds. Yung Metro Manila Subway, dapat tapos yan by 2028. Anong ginawa nila? Kinuha yung pondo, itong programa inilagay sa unallocated, naglagay ng flood control, cat's eye, netting, solar light, puro high kickback projects ipinalit. Anong nawala mga proyekto? Metro Manila Subway, yung North and South Rail, yung long haul, papunta ng South Rail, Panay Guimaras Road, yung Laguna Lake na kalye, lahat ng to delayed. Anong sinasabing pag-aaral? Nag-usap kami ni Congressman Erice. Sa tansya niya, ang penalty natin is 400 billion pesos. So, ang problema ng bansa, ito ang nangyayari sa ngayon, nagtutuon sila sa isang problema na kung titingnan mo naman, hindi pa nga tapos ang legal na proseso dito, pero dahil may politika, ayaw nilang manalo at gusto nilang wag umupo, ito yung tinatarget nila. Gusto ko pa sanang magtuloy-tuloy ang ating... Sinabi ni Ma'am Lisa, noong panahon ng EDSA 1, pinatay si Ninoy 1983. Umabot ng 3 taon pa bago nagkaroon ng malawakang pagkilos yung taong bayan. Noong panahon ng impeachment ng EDSA 2, yung EDSA 2 mismo, nagsimula yun mga September eh. Di ba kami pa nga yung unang nag-file nun ng impeachment case. Kami ang complainant kasama si Senator Herrera, Senator Alvarez. Yung amin pa nun, hindi pa klaro yung mga procedure at that time. Hawak ko pa yung papel, umiikot ako sa Kongreso. O, pipirma ba kayo? Pipirma ba kayo? Eventually, January, December, January, sabi na pipirma kami. So we had to make individual complaints. Hindi na isang resolution dati ginawa namin, Attorney Locke, tapos pinipirma namin, nagkaroon ng individual complaints. So kung titingnan mo, buwan din. Tandaan natin dito kay Pangulong Marcos, nagsimula lang na sinabi yung pangalan niya sometime November 14. Na sinabi ni Saldico, ako nagdi-deliver ng pera sa'yo. Ito yung ginagawa ninyo. Umusad kaso lumaki na lahat. Ilang buwan pa lang tayo. Kung titingnan ko yung rally noon ng EDSA 2, yung maliliit na rally noon, kukumpara ngayon, mas malaki ngayon. Kung meron malawakang pagkilos na magaganap, palagay ko, aabot din sa punto ang pagkakaisa ng iba't ibang pwesto ng politika na hindi na talaga pwede ang Pangulong Marcos na magpatuloy. Bakit? Galit na negosyante. Nakita nila, biruin mo yung GDP. Akala mo 5%, ang totoo pala 3% kasi yung 2% pala goes GDP. Galit na yung maraming mga institusyon ng gobyerno, maging ang kapulisan, kasundaluhan. Kahit na pag nagrarally, makikita yung mga pulis bumubulong. Salamat po. Pasensya na kayo, nandito kami, pero salamat po. So ito yung mga bagay na nakikita ko ngayon, na dahan-dahan at maging sa survey nakikita natin, negative 50 na ang Pangulong Marcos. Natanggal ang Pangulong Estrada, positive 14 during that time. So ito yung mga patuloy na nakikita natin. Para sa akin, hindi politika. Katulad na sinabi ko,
Supporter nga ako ni Bongbong Marcos that time, nag-campaign ako eh. Pero nakikita ko talaga yung mismanagement ng ating bansa. Dahil hindi niya pwedeng i-deny yung kaninang tanong about substance. Kahit na nga walang isinabit doon ng Makabayan Black, sinabi lang nila, ito yung budget, ito yung SARO. Pag inimbestiga mo yun, lalabas lahat doon. Nilabas niya yung unallocated funds, andun lahat ng ebidensya mismo. Yung sinasabi ng parametric formula, andun. Kasi, nung araw sa Kongreso sa amin, bibigyan kang budget, District Congressman, 70 million. Huwag kang makialam sa national budget, ha? Gagawin namin yung kailangan namin gawin. Ginawa yung C5, ginawa yung flyover doon sa distrito ko, ginawa yung flyover sa Katipunan. Wala kaming alam doon. Because that was the National Infrastructure Program. Ang thinking ng national government, ito, may pondo kayo para yung hindi namin nakikita, ayusin ninyo. Kung may kulang pang classroom, kung may kailangan kayong tulungan sa pakuryente, sa patubig. Ngayon, ginawa. Anong ginawa ng DPWH? Congressman, tig-2 billion kayo. Anong gusto ninyong mga proyekto? Yung matitira, yun na yung national government. At doon pa nila ginagamit sa kung saan-saan bagay. So, I agree with the state. Hindi ko nakita yung actual na final ng Makabayan Black, pero nakita ko yung draft nung sinubmit. Tama lahat yung sinasabi nila eh. And may substance talaga yun because no less than the national government, hindi mo na kailangan kalkalin. Yun lang releases at pirmahan ng pondo is enough evidence to prove their point that there is corruption in the budget. Tanong rin po, gusto niyo ipa-impeach ang Pangulo, gusto niyo ipa-impeach si Vice President. Sino pong gusto niyo umupo sa gobyerno? At anong klaseng gobyerno yung gusto niyo ipalit? Thank you. Hypothetical yung yung question kasi marami nang naganap eh. So, siyempre pag na-impeach ang Pangulo, ang Vice President, susunod pa rin tayo dun sa Constitution. Kung ano yung nilalaman ng Constitution na so siyempre kung sino man yung nasa presidente ng Senado. No, pero kami sa Makabayan, so siyempre president ng Senado, pero kami nagpo-propose kami ng Transition Council na kung saan ando doon lahat ng mga sektor na pwedeng bumuo in a specific time yung paano yung electoral reform, yung mga political dynasty, yung mga law na dapat na kailangan Ng Makabayan Black on the President. And doon sa kanilang pag-file, karapatan nila mag-file laban kay Vice President. At yun din na yung panahon para ang Vice Presidente sumagot sa mga issue laban sa kanya. Ang nakakalungkot lang, paugnay sa Kongreso, sa Senado, at siyempre sa administrasyon. Hindi na sa administrasyon dahil sila naman na may gawa nito. Pero yung Kongreso at Senado, na matatanggal yung Vice President mo, yung President mo na retain, siya yung highest rated trusted official as of now, which is the political aspect or principle of the Constitution when you impeach. The political says, hindi ka na maka-function kasi, hindi ka muna magagawa yung trabaho mo. But the Vice President has the highest trust rating amongst the sitting congressmen, sitting senators. No, well, I'm not sure about the senators. Pero, kumpara kay Presidente, mataas siya. So, can you imagine a situation, tinitingnan ko yung isang sitwasyon, yung talagang grabe, yung nang ginawa, retained. Yung may sinasabi lang may kaso, at tama naman din, sabi ko, karapatan ng Makabayan dyan, ng Makabayan yan, tanggal. Dahil bakit? Sa politika. Dahil bakit? Takot sila sa 2028. Ganun kasimple yung pananaw ko tungkol dito. The congressmen and the senators this is not politics per se. When the Constitution speaks of politics, even if you look at the minutes during the Constitutional Convention debate, hindi naman sinabing botohan politika. Ang sinabi doon, kaya siya nagiging political na proseso dahil nakikita nung nag-file o nung Kongreso at Senado na itong taong to, hindi na nito kayang gampanan yung kanyang trabaho. At kawawa ang Estado, kawawa ang gobyerno. That was the reason why an impeachment case was filed against President Estrada during that time. So, kung nangyari sana yung hearing,
doon sa impeachment case na Makabayan Black at nangyari ito, walang problema eh. Pahig ako sa magiging proseso. Ang kaso problema natin, selective, politika para sa pansarili. Labanan sa 2028. Follow-up na rin po, Congressman Mike. Mention na ni Congressman Franz po yung about sa Transition Council. Also be in favor of it, hypothetically? Hypothetically, of course, I'm not even in the position to say that, no? Pero naniniwala ba ako na kailangan baguhin yung struktura? Kailangan. Kasi, sorry pero si Senator Ping Lacson nagsabi niya lahat ng senador may insertion. Yung sinabi nila noon, yung contractor sa Kongreso, ito yung ginawa. Yung parametric formula, 2 billion naman. Kung ako si BP Inday Sara, assuming lang, nag-assume ako. Tapos, more than 1/2 ng budget ng infrastruktura, hapaghahatiin kagad ng Kongreso, Senado, ano na mangyayari sa bansa natin? May kailangan tayong baguhin eh. Hindi ugma at hindi tugma yung nangyayari ngayon. Palala ng palala. Kaya yung paniniwala ko na kailangan baguhin yung mga strukturang pampolitikal, ang strukturang pang-ekonomiya. May kikwento lang ako sa inyo. Ito, nandun ako sa zona, nakaupo ko sa Kongreso. Sabi ni President Bongbong Marcos, I will make sure to increase agricultural productivity. Tataasan ko ang budget sa irigasyon. Nako, Diyos ko po. Flood control pa lang tayo ngayon, ha? Tingnan natin ngayon itong irigasyon, kung ilan ang ghost project dito. Ito yung nagiging problema. Sayang, tama sana. Pero pag hindi mo ginawa, napunta sa nakawan, kawawa ang tao. Kawawa ang taong bayan. First time nangyari, PhilHealth, tinira ninyo. Tinira ng administrasyon. Di ba dapat palakasin na yung programa? Ngayon sa Thailand, sinimulan lang ata ng Thailand to, ilang taong, wala pang 1 dekada. Kahit anong sakit mo sa Thailand, 10% lang ang babayaran mo. Sa Pilipinas, magkapasakit ka, 60 to 70%. Ano sabi ni Dr. Tony Liachon? Dapat yung pondong yan, hindi nyo pera yan eh. Pinadami nyo pa nga dapat yan para lumaki yung programa at yung mga Pilipino, yung taong bayan, pag nagkasakit, matutulungan. Wala. Saan napunta yan? Flood control. Do I agree to a change? Yes. Will it be a transition council? I do not know because that is a revolutionary government. Do we need to change the constitution? Yes. We need to change that. So ito yung mga bagay na kailangan natin ayusin sa ating bansa. Follow-up question na lang po to our... sige, go ahead po, ma'am. Gusto ko lang sumagot doon sa konsepto ni Sec Mike about the Transition Council. This is not equivalent to revolutionary government. Kasi nga, this is democratic participation pa rin ng tao na ang mamumuno nga ay kung ano yung nasa konstitusyon. Diba? Nagagawa ng political, electoral reform. Ano man yung kapalit ng political structure natin or economic structure natin. So, doon magaganap yon kung ano yung gugustuhin ng taong bayan. Pero, it is not a revolutionary government na katulad ng, sinabi ni Mike. So, gusto ko lang i-correct yun. Kasi nagiging konsepto kasi rin ng tao yun, natakot sila doon sa ipapalit. No, nai-equate ito doon sa sinasabing revolutionary government. Ma'am, sorry kasi wala sa saligang batas natin yung succession of that eh. Kaya siya magiging revolutionary. And hindi naman masama yun. Para sa akin, hindi masama. Dahil kay Cory Aquino, di ba nagkaroon ng revolutionary government, tapos nagkaroon ng election 1987 Constitution. So, wala kasi sa saligang batas. Nag-agree ma'am ako hindi tayo nagkakaiba ng punto. But it would be a revolutionary setup. But okay lang sa akin. Kung yan ang kailangan para ayusin bansa. But I do not know. I do not have the power to say that. At wala din sa aking posisyon para sabihin to. Kasi kunyari, di ba, if the Vice President will come, mananalo siya, so Vice President pa rin siya, Congress and Senate still exist. Pwede sila magtawag ng Constitutional Convention para baguhin yung struktura ng Pilipinas. Parang ganon. Yun yung magiging proseso talaga. Pero nakita ko yan kay GMA. Nung nag-succeed siya kay ERAP, sinabi ko kay ma'am, sabi ko kay President GMA, ma'am, do you remember that time when you assumed the position? It was very hard. Kasi patronage politics pa rin yung nangyari. Ayusan pa rin sa Kongreso, ayusan sa Senado. Parang ganon yung nabanggit ko lang sa kanya.